Well, hello guys. Good morning and welcome to my channel. Today is Tuesday morning, so napakaganda ng panahon. Punta na ako sa bus nito para sumakay ng bus. And then naisip ko, bakit hindi natin pag-usapan for today's topic yung pagdadrive dito sa Canada. Kung paano kumuha ng driving license, kung galing kayo sa Pilipinas, mabibigyan ko kayo ng tip doon. Tapos ano yung mga basic road rules dito sa Canada at saka ano yung mga bagay na maaaring makapag-penalty sa inyo kapag nagdadrive kayo dito sa Canada. Yung mga violations sa kalsada, ano yung mga bagay na yon? Tara, pag-usapan natin. So dapat nyong malaman guys na dito sa Canada, maraming klase ng driving classes. May learners, may class 5, may class 1, may class 4, may class 3. So pag nagsisimula ka pa lang dito sa Canada, yun yung tinatawag na learners. Pero hindi ko maibibigay sa inyo yung mga tips sa pagkuha ng learners kasi hindi ako dumaan doon. Ang maibibigay kong tips sa inyo is kung paano agad kayo makakukuha ng class 5 coming from the Philippines. Kasi yung class 5, pag meron ka nun, pwede kang mag-drive ng kotse rito privately na kasama yung pamilya mo. Although hindi mo pwedeng gamitin yung kotse na yon sa business like pag-deliver ng pagkain, sa pagiging Uber driver, mga ganon. Hindi pwede yon. Pero sapat na yung class 5 para makapag-drive ka ng kotse at maipasyal mo yung pamilya mo, makapasok ka sa trabaho gamit yung kotse na yon. Tumitingin-tingin ako kasi may mga crows dito eh. Pag maiingay na sila, baka bigla tayong atakihin. Anyway, kung magmumula kayo sa Pilipinas, ang masasabi kong tip sa inyo is, bago kayo pumunta rito sa Canada, kumuha na kayo ng non-pro driving license sa Pilipinas. Para pagdating nyo rito, hindi na kayo dadaan sa pagiging learners or hindi kayo magba-back to zero. Pag meron kayong non-pro driving license sa Pilipinas, pagdating nyo rito, pumunta lamang kayo sa mga ICBC nga ba? Yeah, I think it's ICBC. Pumunta kayo sa mga ICBC office, tapos sabihin nyo yung intention nyo na gusto nyo kumuha ng driving license, class 5. Tapos ang gagawin nila, kukunin nila yung yung non-pro license nyo sa Pilipinas, tapos bibigyan nila kayo ng temporary driving license for, hindi ko na maalala kung gaano kahaba yung duration ng temporary driving license na yun eh. Pero ang purpose nun is yung duration na yun, time mo yun para makakuha ka ng permanent class 5 driving license. Now, para makuha mo yung class 5 driving license, kailangan mong ipasa ang dalawang klaseng test. Isang knowledge test, which is madali lang naman yun kung magbibigay ka ng oras para i-review yun. Bibigyan ka nila ng libro para ikaw mismo on your own makakapag-review ka eh. Libre naman yung libro na yun. Tapos, kailangan mo ring ipasa yung road test, yung driving knowledge mo sa pagdadrive sa kalsada. Yun ang medyo mahirap na parte kasi napaka-stricto nung taga-ICBC na magpapasa sa'yo sa pagdadrive. At saka medyo may kamahalan din yung pag-aaral na yon kasi medyo mahal yung pagbabayad ng mga driving instructor eh. Ngayon hindi ko na maaalala kung magkano pero parang ang naririnig ko $60 per hour daw yun eh. So, pag naipasa mo yun, makakakuha ka na ng class 5 driving license. So nakikita nyo yung bus stop, ayun, tapos may babae na nakatayo doon. Medyo lumayo-layo ako sa kanya ng konti. Dito ako mag-video kasi para hindi na lang siya ma-skandalo sa pagbablog natin. Kasi ilang mga Canadians kasi ayaw nila yung binivideo sila ng walang permission eh. So pwede nating ituloy dito na medyo malayo sa kanya yung pagbablog natin. So ano yung mga basic road rules sa kalsada na dapat nating malaman para hindi tayo makapag-cause ng problema sa ibang mga drivers at
Ay, ito na talaga yung bus ko. So, mamaya na. Ayan yung bus ko. Ayan. So, see you later guys. Tutuloy ko yung kwentuhan mamaya. Bye! One eternity later. So, kakalabas lang natin mula sa trabaho guys. Ngayon, pauwi na ako sa bahay. And gusto kong ituloy natin yung naging kwentuhan natin kaninang umaga. So, right now, gusto kong magbigay sa inyo ng mga tips kung paano ba yung pagdadrive dito sa Canada, magbigay ng ilang mga information patungkol sa pagdadrive dito, at kung ano yung mga dapat yung gawin kung magdadrive kayo dito sa Canada. Unang tip na ibibigay ko sa inyo is mandatory ang child seat sa mga bata dito ng under 12 years old. So unlike sa Pilipinas, kung saan yung mga bata pwedeng umupo ng walang car seat, well, hindi ko alam kung ganun pa rin ba sa Pilipinas, pero nasa Pilipinas ako ganun. Pero pagdating dito guys, hindi po pwede yun. Hindi nyo pwedeng kandungin lang yung mga baby nyo habang kayo nakaupo. Hindi pwede yun. Dapat may sarili silang car seat sa kotse. And then number 2 naman is mandatory ang pagsusuot ng seatbelt. Hindi pwedeng hindi ka sasakay ng kotse at hindi ka magsi-seatbelt. Kasi pag nahuli ka ng mga pulis na hindi ka nakasuot ng seatbelt, well, mape-penalty ka, magbabayad ka ng fee. So, mandatory yung pagkakaroon ng seatbelt dito. Number 3 naman is kapag mag-change lane ka or liliko ka, hindi lang sapat na titingin ka sa side mirror mo. Dito, kailangan mong mag-shoulder check. Ipapakita ko paano yung shoulder check mamaya. Parang ganito yon. You must shoulder check to ensure that there is nothing in your blind spot. To properly shoulder check, turn your head until your chin reaches your shoulder, then glance to the side towards the rear. This should be done quickly so your attention can return to the road ahead. So yun ang pag-shoulder check guys. Kasi sa Pilipinas, hindi tayo sanay sa ganun, diba? Sanay lang tayo na tumitingin sa side mirror natin. Pero mali yung ganung habit na nakasanayan natin. Kasi dito, kapag mag-aaral ka ng driving lesson, i-emphasize sa'yo ng driving instructor mo na kailangan mo mag-shoulder check, and tinitingnan talaga yon ng examiner mo sa driving exam mo. Pag hindi ka nag-shoulder check, babagsak ka, hindi ka makakapasa. So, in essence, hindi ka makakuha ng driving license mo. So, number 4 naman is the pedestrians are always right. So, sa lahat ng pagkakataon, laging sila ang tama. Pag may nakita kang tumatawid ng mga pedestrian, kailangan mong tumigil. Kahit hindi pa nila time tumawid, kahit wala sila sa tamang tawiran, the moment na tatawid sila, kailangan mong mag-give way. Hindi pa pwede yung bubusinahan mo sila. Bawal yun dito. Number 5 naman is kapag may ambulansya or fire truck kang naririnig, kailangan mong tumigil at tumabi sa kalsada. Kasi kailangan mong mag-give way para makadaan yung ambulansya. So, halimbawa, nagdadrive ka, tapos may narinig kang ambulansya, makikita nyo rito na yung mga kotse tumitigil sila, gumigilid sila. Kailangan silang padaanin ng mga kotse. Hindi pwedeng hindi ka titigil, kailangan mong tumigil, and kahit nasa signal ka, kahit naka-go na yung signal light ninyo, kailangan mo pa rin tumigil para padaanin yung ambulansya. So, laging priority rito yung mga ambulansya. And then number 6 naman is always give way sa mga public transportation bus. So we're going to pull over and stop. Just chilling. No problems. There's really not a lot of space to go around him or past him. Just going to hang out. He's signaling. There's a cyclist. The cyclist definitely should have yielded. So halimbawa, malayo ka pa lang, tas may nakita kang bus na nakatigil, di ba? Kasi nagbababa siya ng mga pasahero or nagpapasakay ng mga pasahero. Tapos pag malapit ka na, tapos yung bus, kailangan niyang lumakad, di ba? Huwag na huwag mong i-overtake yung bus na yun. Kailangan mong tumigil para yung bus na yun makapasok sa lane at makausad.
So, hindi pwede rito na hindi ka mag-yield sa mga public bus. So, kailangan mong tumigil the moment na yung bus is kailangan ng umalis at pumasok sa linya. Always give way sa mga public bus. And number 7 naman, pagdating sa mga four-way stop, kunyari nasa four-way stop kayo tapos walang signal. Ang rule sa four-way stop is kung sino yung kotse na unang tumigil, regardless na kahit anong lane siya ang unang papasok. So, laging nagbibigay niyan. Kung pang tatlo ka na tumigil sa bungad ng four-way stop, pangatlo ka ang papasok. And then, kahit sa mga crossing, kung saan may signal tapos yung signal nasira, alam mong sira yung signal kasi yung red light nagbiblink yun eh. Pag nagbiblink na yun, ibig sabihin sira yung signal. Then, ang magiging rule sa pag-cross sa ganong klaseng signal is yung rule kapag four-way stop. So kung sino yung unang dumating sa bungad ng four-way stop, siya ang unang papasok. And then susunod naman is yung car idling. Ano yung car idling? So kunyari wala kang ginagawa pero nakapark ka lang tapos umaandar yung kotse mo, bawal dito yon. Pag nakapark ka tapos wala ka namang ginagawa, kailangan mong patayin yung makina mo. Hindi pwede na umaandar yung kotse mo kung nakapark ka lang. Bawal dito yung car idling. And last guys is bawal dito yung overspeeding. Stricto sila dito pagdating sa overspeeding. Lalong-lalo na sa mga school zones. Sa mga school zones, 30 kilometers per hour lang yan. So, pag nasa kalsada ka, kailangan mong i-observe yun. Pwede ka lumampas, siguro mga around 5 to 10 speeds up dun sa speed limit ng kalsada. Pero wag masyadong mataas. Pero syempre, mas mabuti pa rin kung nandun ka lang sa within the speed limit. Hindi po pwede yung sobrang bilis mo patakbo rito guys. Sigurado mababaril ka ng pulis. Babaril yung may hawak silang speed meter. Mahuhuli ka ng pulis, titiketan ka. Or mabibigla ka na lang, may sumusunod na pulis sa'yo, ipupull over ka para tiketan ka. So, bawal ang overspeeding dito. Always observe the speed limit. Now, aside sa mga tips sa pagdadrive, gusto ko rin i-share sa inyo yung mga fees or mga traffic violation na babayaran nyo kapag, yun nga, nakagawa kayo ng traffic violation. Una is yung nagdadrive ka while using your cellphone. Pag nahuli ka ng pulis, ang multa dyan is 369. And then, pangalawa is yung driving under the influence of alcohol or drugs. Pag nahuli ka ng pulis dyan, ang penalty mo is around 600 to 4,000 Canadian dollars. So medyo malaki-laki yung driving under the influence. And worst, kung hindi ka Canadian citizen, like temporary foreign worker ka or permanent resident ka lang, pwede kang ma-deport and pwedeng mawala yung pagiging PR status mo or TFW status mo. So, ganyan sila kahigpit pagdating sa driving under the influence. And then, yung last is yung beating the red light. So, yung beating the red light, ang penalty dyan is $167. So, pinaka-common yan kasi laging maraming mga driver ang nagtatry ng mag-beat ng red light. So, yun yung mga traffic violations and their corresponding fees na maaari nyong bayaran kapag nakapag-commit kayo dito sa Canada. So, there you go guys. I hope kahit papaano nagkaroon kayo ng idea sa mga information na i-share ko sa inyo. And if you don't mind,
please don't forget to subscribe to my channel, click the notification bell, like this video, share this video with your friends, and drop your comment na rin. And nandito na ako sa bahay namin, so kailangan ko nang pumasok. Hanggang sa susunod guys, maraming salamat. Bye!